Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Ma'am Lydia Manuel, kay Ginoong Manuel Ponce, kay Ginoong Maliari Mascarinas, at kay Ma'am Wilma Jackson. Happy Sunday po sa inyong lahat and mabuhay po kayo. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa lumabas ngayong picture ng E80 family. So ito po ay mula sa E80, ito ang true na page. Ayan, i-like nyo po ang page na yan sa Facebook. So meron po siyang share na picture at makikita natin sa picture na yan sina Ma'am Jennifer, si Sir Joey, si Bossing Vic, sila Atasha, Maine, Raisa, Miles, Kuya Ryan, Karen, Mama Paulo at iba pa po na isa lang po ang hapagkainan na pinagsasaluhan nila. Isang patunay na pamilya talaga ang kanilang turingan sa isa't isa. Pantay. Walang boss na siyang. Nakakatuwang makita na ganito pala ang bonding nila. Unlike sa iba na hiwala yung mga bosses sa mga host. Dito iba mararamdaman mo talagang one for all for one. Pag bago kayo sa E80, as host, hindi kayo may ilang pag ganito yung mga katrabaho mo, parang ang gaan po nilang kasama. Kaya yung mahirap na trabaho, nagagawa po nilang magaan. Katulad na lang nitong naging post ni Patchy Pie sa kanyang Instagram, kuha po sa Bacolod, na kung saan nagbahagi siya ng ilang picture, kuha doon at may caption ito na ganito. So basahin po natin. Sabi po ni Patchy Pie, good job mga kapatid. Wala akong masabi sa inyo. Mahirap pero nalagpasan. Dinaanan lang or dinadaan na lang sa tawanan. Sugod bahay mga kapatid, next daw. So nakita ko yung effort nila kahapon sa sugod bahay, talagang ang hirap ng mga ginagawa nila dito. Makuha na lang po ng maayos na anggulo yung mga legit Dower Cards natin dyan. Lahat ginagawa po nila para maging maganda yung panonood natin kahapon. So makikita nga po sa monitor nila lahat ng anggulo na naka-monitor, lahat sa location nila. Mahirap yung mga trabaho po nila dito, pero naitawid po nila ito. So kudos sa team nila Mr. Patchy Pie, ang galing ng team ninyo. Sila po yung mga tao sa likod ng camera. Mas mahirap po ang trabaho nila, kaya naman deserve nila ang papuri natin. So mabuhay po ang team ni Patchy Pie and keep up good work sa inyong lahat. Samantalang nitong nakaraan naman po, nagbahagi ng picture si Henyo Master Joey De Leon kasama po ang E80 girls. Sila Maine, Atasha, Miles, Karen, Raisa, si Mama Pau, at may caption po ito na E80 girls. Ngayon, si Paulo po, may nagkomento sa post ni Henyo Master na alisin daw yung nasa gilid kasi hindi naman daw kasama yon. Si Paulo Ballesteros po ang tinutukoy niya na siyang malaking insulto din kasi hindi niya po ginagalang ang mga LGBTQ. The way na magsalita siya, parang dinidisregard niya si Paulo. Wag naman sanang ganon. Napaka-insensitive naman ng ganyang pananaw. Respeto na lang po sana sa gender ni Mama Paulo. Pag may mga niyuyurakan po sa E80 family, dinedepensahan po natin yan. Hindi lang po sa TBJ, kundi sa lahat ng bumubuo po
ng show. Sa post na yan ni Henry Master, sanib pwesa naman po sa pagkokomento sila Atasha, sila Mama Paulo, si Sugar Mercado at ang news anchor po ng TV5 na si MJ Marfore. Samantalang pag-usapan naman natin ang pagbaha po ng mga tao dyan sa Bacolod kahapon dahil sa ilang programa po ng TV5 na pumunta po dyan. Ang Pira-Pirasong Pangarap at ang Batang Quiapo Cast ay nasa Bacolod po kahapon. Ang attendees po ay umabot ng 10,000 mahigit according po yan sa organizers. Ito mga programa na ito na siyang pinapalabas po sa TV5 ay pag-aari po ng ABS-CBN kasi wala nga naman silang prangkisa. So araw-araw pong pinatataob ng mga show na yan ang programa po dyan sa GMA7. Sa ratings pa lang na nakukuha po ng mga programang yan, araw-araw nakikita ko po pero taob at lagi pong matataas ang mga pinapalabas na show dyan po sa TV5, no? So isang patunay lang ito na kahit limitado po ang signal ng TV5 ay sila pa din po ang pinipili ng mga tao. Ayan, dito na tayo magsasalita. Ayan, siyempre, ABS-CBN yan, yung palabas na yan. No? Pero pinapalabas yan sa TV5. Ipinakita dito ng TV5 na unti-unti na sila na handa ng makipagbakbakan. Unti-unti na silang nakikilala, na-adapt na sila ng mga tao na hindi katulad dati na hindi sila masyadong napapansin ng mga tao. Kahit na anong palabas ang pinapalabas nila is wala talagang nangyayari. Pero sa kanila lang lumabas si Kuya Will, di ba? Pero medyo hindi pa rin tumagal yung programa na yun. No? Ito lang talaga nag-shine simula nang lumipat ang TVJ. Ika nga ni Sir Joey na kung saan lilipat ang TVJ, talagang magbuboom ang isang channel. Lalo na ito, lumipat sila sa TV5 na alam naman natin na malaki yung naging issue simula nung pag-alis nila sa Itbulaga doon sa tape. At biglang lumipat sila sa TV5. Siyempre, inaabangan ng mga tao saan ba sila lilipat. So dito sila lumipat sa TV5. Siyempre, hindi lang isang tao o 1,000, 2,000 o 100,000 ang sumusuporta sa TVJ, kundi milyon-milyong katao ang naniniwala sa kanila at nanonood, tumatangkilik sa kanila. Kahit na sinasabi ng ibang mga buzzers doon sa kabila na mga matatanda na ang TVJ, at least sila matanda na pero icon sila at malaki ang pinatunayan nila sa industriya. At hanggang ngayon, ipinapakita pa rin nila na kaya nila at hindi sila matapatan. Yung iba, bata pa, pero nabubura na yung pangalan sa industriya. Alay, sino yun? Kaya yung TV5 is nakakagalak na ganyan na nakikilala na. Kaya dapat talaga mas palawakin ng TV5 ang kanilang istasyon. Mas pagtuunan nila ng pansin. Lalong-lalo na yung E80. Diba? Pagtuunan nila ng pansin yan. Yung studio nga dapat is malaking-malaki para mas maganda, mas maraming tao ang makapasok, mas maraming tao ang makapunta dahil maraming gustong makapanood ng live. Diba? Ngayon lang nagkaroon ng matinding noontime show ang TV5. Nandiyan yung showtime pero hindi pa rin naging ganun katunog. Gaya ng E80 ngayon. Diba? Kaya ang TV5 is talagang nakikilala pagdating sa noontime show na ginawa rin ng TVJ sa iba't ibang istasyon kung saan pinanood ang Itbulaga noon. Diba? Kaya ito nangyayari sa TV5. Lahat ng programa nila napapansin. Yung Batang Quiapo is talagang papanoorin yan kasi may mga supporters si Coco Talagang mula probinsyano pinapanood na yan lahat ng mga palabas ni Coco. Kahit ako nanonood ako ng Batang Quiapo Pero ayoko lang panoorin kasi doon sa Batang Quiapo yung istorya kay David tsaka kay Rigor. Ayoko. Di ba? Pinakita ng TV5. Handa na sila makipagsabayan sa GMA7 pero konting pukpok pa para makatapat sila dyan. Di ba? Konting gastos pa. Ilang milyon pa. Di, parang di ba? Yung para mapalaki yung mga signals.
umabot sa lahat. Ayon nga po dito sa post ng isang Kapamilya page, Mascara Festival 2023 Kapamilya Caravan in Bacolod featuring cast Opera Perasong Paraiso, ang Batang Quiapo din, draws over 10,000 attendees according to organizers. By MJ Pilipi po ng ABS-CBN News. So makikita nyo po dyan, ang daming tao, halos puno po yung mall na pinagdadausan po no, ng caravan dyan sa Bacolod. Grabe, parang hindi siya mahulugan ng karayom. Sobrang dami. Ang kapal po ng tao. Pati yung mga floor, parang ang dami sa gilid. Yung second floor, third floor, ganun. Ang dami pong taong nanonood sa taas, no? And then dito sa baba, grabe, Grabe talaga. Sobrang dami pong sumusuporta sa Batang Quiapo po na show and syempre sa Perasong Paraiso. No? Ganyan po kalakas ang mga programa na napapanood po sa TV5. No? Kung tutuusin ang signal po ng TV5 ay sobrang limitado lamang. Pero pinapalakas na po nila yan. And by ngayong darating na year, magdadagdag po sila no sa iba't ibang lugar ng transmitter. Ayun, so nakakatuwa yun kasi mas lalo pong tataas ang mga ratings ng mga programa na napapanood po dyan sa TV5. Sa kanila pagtumbas-tumbasin yung mga tungkol sa mga ratings. Pag naging maayos na yung TV5, saka sila makipagsabayan sa ratings. Siyempre, ang noontime show na E80. No, for sure, mas mataas lalo ang makukuha po nilang rating. So, anin mo nga naman, yung malawak ang reach mo, no, na maraming signal ang sakop mo, kung wala namang gaanong mga tao ang natutuwang manood dyan sa network nyo, diba? So, doon ako sa limitado na araw-araw naman ipinipili po ng mga manonood. No, talagang sinusuportahan po yung kanilang mga programa. Magaganda rin naman kasi yung kwento. Magaling gumawa po ng kwento itong ABS-CBN. So, syempre, pinapalabas sa TV5, syempre, benefited din po ang TV5 dito or si Mr. MVP or Manny B. Pangilinan. Kaya naman, congratulations syempre sa TV5 dahil matagumpay nilang nairaos no, ang caravan dyan sa Bacolod and syempre sa E80 family and sa team po ni Patchipay na kung saan ay naitawid ng maayos ang kanilang mga trabaho sa likod ng camera. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Ders TV. Ayan talagang nakakagalak naman. Ng TV5, no? Ang dami nang tumatangkilik, no? Halos napakarami. Success, unti-unti nang nararamdaman nila na nakikilala na sila. Sana wag nilang pabayaan syempre ang TVJ dyan, yung ginawa ng GMA, gara kasi. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.